Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Basahin po natin ang ating mabuting balita para sa araw ng Sabado, August 2, 2025. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ay kay San Mateo chapter 14 verse 1 hanggang 12. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang makarating kay Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, siya ay si Juan Bautista na muling nabuhay, kaya siya ay nakagagawa ng mga himala. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan. Ang dahilan ay si Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Laging sinasabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng inyong kapatid. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan Bautista. Nang dumating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panauhin ang anak na babae ni Herodias. Labis na nasihan si Herodes kaya't isinumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingin nito. Sa udyok ng kanyang ina ay sinabi ng dalaga, ibigay po ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Nalungkot ang hari ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, iniutos niyang ibigay iyon sa dalaga. Kaya't pinapugutan niya si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibigay sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita nila ito kay Jesus. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ang atin pong mabuting balita sa araw na ito ay tungkol sa pagkamatay ni Juan Bautista. Kasi lagi niyang sinasabi na kay Herodes na hindi matuwid na nag-asawa siya, na ginawa niyang asawa si Herodias na kapatid ng kanyang na asawa ng kanyang kapatid. Itong si at natatakot nga siya dahil sinasabi nilang propeta si Juan Bautista, kaya ayaw din niyang ipapatay. Dito sinasabi na nung marinig niya yung mga kababalaghan na ginagawa ng ating Panginoong Hesus, sinasabi niya na si Juan Bautista na muling nabuhay, kaya siya nakagagawa ng mga himala. Kasi yung nung pinapatay niya pinugutan niya ng ulo si Juan Bautista, parang inuusig siya ng kanyang konsensya. Kaya sinasabi niya na malamang iyon ay si Juan Bautista na nabuhay uli. Siguro para mapaghigantihan siya. Yan siguro yung nasa isip niya kasi inuusig siya ng kanyang konsensya. At dito naman sa
kahit ayaw man niyang ipugutan or ipapatay si Juan Bautista, ay ginawa pa rin niya dahil sa sinumpa niya or pangako niya sa mga bisita niya doon sa kaarawan niya. Pero itong pangako niya or oath, hindi naman to actually hindi naman siya nakatali dito, kasi ang pangako niya ay hindi naman matuwid o kaya hindi maganda. Kaya kumbaga pwede pa rin siyang magdesisyon na wag ibigay yun, pero yun pa rin ang ginawa niya. Dito naman sa inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga, dinalaw naman ng dalaga ito sa kanyang ina. Yun yung sinapit na ni Juan Bautista sa pagpapahayag niya kay Kristo, na si Kristo ang Mesiyas, na siya ang magsasave sa lahat ng mga tao, at siya ang tutubos ng ating mga kasalanan. Kaya ang naging parang, kung tutuusin, parang hindi maganda na napugutan siya ng ulo. Pero sa mata ng Diyos, parang isang malaking oportunidad na naibigay ni Juan Bautista ang kanyang sarili. Parang sacrifice din siya para sa sa kanyang salvation na tinatawag. Kaya siguro ang mensahe na pwede nating mapagkuhanan dito, kung si Juan Bautista ay yun yung sinapit niya, yung napugutan ng ulo sa pagpapahayag kung ano yung tama at matuwid. Siguro sa ating kalagayan, yung pagpapahayag siguro ng mabuting balita ay mas magaan siguro, kasi wala namang nagtatangka sa atin na patayin tayo sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng mabuting balita. Kaya kumbaga, kung mayroon tayong parang agam-agam or nagdadalawang isip tayo na parang mahirap magpalaganap ng mabuting balita, isipin na lang siguro natin ang sinapit ni Juan Bautista, na mas madali yung magpalaganap ng mabuting balita kaysa doon sa ginawa ni Juan Bautista. Kaya kung sakasakaling meron tayong pagkakataon na magbahagi ng mabuting balita sa iba nating mga kapatid, alalahanin po natin itong binasa natin ngayon, at humingi tayo ng tulong sa Panginoon na maging kasangkapan din tayo at mapabilang tayo sa kanyang mga alagad, na maging partner natin siya sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Yun lamang po mga kapatid. God bless po sa inyong lahat. Amen.